Kapag gumawa ka ng plano, ipapaliwanag sa iyo ng Diyos, ituturo sa iyo ng Diyos kung ano-ano ang dapat mong gawin. Ipapaliwanag sa iyo ng Diyos kung paano mo maabot o mararating yung plano na naisulat mo sa papel. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga i-upload kong video dito po sa YouTube. Maraming salamat po sa inyo. Alam mo ba na binigyan ka ng Diyos ng kakayahan na gumawa ng plano? Binigyan ka ng Diyos ng kaisipan para yung nakikita ng iyong isip ay mailagay mo sa papel. At kapag nailagay mo sa papel ang nakikita ng iyong isip, ang tawag doon ay plano. Yun ang kailangan ng Diyos. Para marating mo yung iyong tagumpay, maabot mo yung iyong tagumpay sa buhay, kailangan ng Diyos ng isang malinaw na plano sa buhay. Kailangan mo ng malinaw na plano para maabot mo yung iyong tagumpay sa buhay. Kapag inilista mo yung gagawin mo sa papel, yung plano mo, kapag nailista mo sa papel, ikaw ay naglalantad ng isang daan papunta sa iyong pananaw o papunta sa iyong kinabukasan. At ang sabi ng isang tao, mga kaibigan, isang taong matagumpay na mayroong pananaw sa buhay, ang sabi niya, pumili lang ako ng iilang mga tao. At gusto kong sabihin ito sa inyo, mga kaibigan, ano yung ibig sabihin ng mga katagang ito na binigkas niya? Gusto kong ipaliwanag sa inyo, ituro sa inyo ang kahulugan nito. Ang nagsalita po nito ay si Nehemias. Ang sabi ni Nehemias, ang pananaw niya ay ibalik sa dati, sa normal, sa tamang kaayusan, ang bakod ng Jerusalem. Yun yung kanyang pananaw, yun yung kanyang pangarap sa buhay. At ang sabi niya, para magawa ko ito, pumili ako ng iilang mga tao. At gusto ko pong sabihin sa inyo, mga kaibigan, huwag mong ikalat, huwag mong sabihin sa ibang tao ang plano mo. Huwag mong sabihin sa lahat ng tao ang gusto mong abutin sa buhay. Bakit? Una, hindi ka nila maiintindihan. Hindi ka nila mauunawaan. Konti pa lang ang nakakaunawa sa plano mo o sa pananaw na ibinagita sa iyo ng Diyos. Kaya mabuti pa, tumahimik na lang tayo, mga kaibigan. Huwag nating sabihin yung plano natin sa ibang mga tao. Hindi tayo maiintindihan ng mga tao. Hindi tayo mauunawaan ng ibang tao, mabuti pa, tumahimik na lang po tayo, mga kaibigan. Kapag sinabi mo sa ibang tao yung plano mo, may posibilidad na harangan kanila. May posibilidad na hahadlangan kanila, sasalungatin kanila, at gagawa sila ng paraan para hindi mo maabot yung pananaw mo sa buhay. Ang punto ko, huwag mong sabihin sa ibang tao ang plano mo. Sabi ni Nehemias, iilang tao lamang ang aking isinama sa pagtatayo. Maraming mga tao hindi nagkakaunawa sa plano mo. Gawin mo na lang yung plano mo. Magsimula ka ng gumawa ng plano mo at sasabihin ko sa iyo, yung mga taong dating sumasalungat sa iyo, yung mga taong nagagalit sa iyo, unti-unti nilang mauunawaan ang kahalagahan ng iyong plano o ng iyong pangarap sa buhay. At kapag nakita na nila yung kahalagahan ng pangarap mo, yung pananaw mo, sila mismo ay tutulong na rin sa iyo. Ingatan mo yung pananaw mo sa mga taong maaaring lasunin yung pananaw mo. Sa mga taong pwedeng patayin ang pananaw mo. Ingatan mo kasi yung pananaw mo, yan ay kaloob sa iyo ng Panginoon.